good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. Okay guys, magandang gabi sa inyo. So, Saturday night. So, ang pagkakabalahan natin ngayon is tingnan yung mga company sa Pilipinas na or mga multi-company dito sa Pilipinas na pagmamay-ari lang ng isang corporation. So, alamin natin sa mga company na to kung ano yung possible na movement or alin sa mga company na hawak nila may possible na good for trading at good for investing. So, may mga company kasi na nakita ako or tiningnan dun sa Instagram based sa kanyang technical na good siya as sa mga investor. Then may mga company din na possible din na pwede natin pag-tradean or maging trader tayo sa company na yon para ma-take profit agad tayo. So, karamihan naman sa atin na sa stock market na mga lalong-lalo na yung mga small time na sa mga stock market is mga trader. So, yung iba, yun na rin ang source of income, pero yung iba, yun parang naging passive source of income nila yon guys. So guys, ang ilan sa mga company na to is na SM Corporation, Ayala Group of Company, Robinson Company, San Miguel Corporation, saka Metro Pacifics. So dito sa SM, papasok dito yung SM Investment saka SMPH o SM Prime Holding. Sa Ayala guys, so may tatlong company na talakayan tayo dito. So si Ali, so saka All, yung ELLHC saka yung AC Ayala Company. Sa Robinson, so tatlong company din ating talakayan dyan dito sa San Miguel Corporation. So may dalawang company dito sa Metro Pacific. So kahit isa lang dyan guys. So tingnan natin kung possible na maganda ba sila sa ngayon for investment. So at tumingin din tayo ng mga fundamentals or mga news about sa mga company na to. So guys, punta tayo doon sa ating Instagram. So tingnan natin yung technical para malaman natin yung movement ng mga company na to. So So, dito na tayo guys sa ating Instagram. So, nakikita nyo ngayon yung PSEI natin or Philippine Stock Exchange Index natin is nag-green candle or nag-green na yung candle niya. So, at medyo may pagtaas na. So, hopefully next week is magkaroon na siya ng dito ng continuation ng pagtaas ng kanyang mga puntos. So, unahin natin guys si SM. So, kung ano ba yung mga company na pwede natin pwede tayo mag-trade or pwede tayo mag-invest. So, ilan naman sa atin dito guys sa mga stock market is mga investor na rin. So, pumapasok na rin sa pag-i-invest. So, tingnan natin guys. So, sa SM Investment Corporation guys. So, medyo tanggalin natin yung grade line. So, background. So, grade line niya. So, nipisan natin. So, yun guys. Dito kay SM guys, SM Corporation. So, alam naman natin sa SM guys is involved to sa bukod sa retail, real estate property, saka sa banking. So, sa mga banking guys, ang hawak nito is yung BDO, so China Bank. So, yun ang aking alam lang ng mga bank na involved dito kay SM. So, sa ating technical guys, kung titingnan natin yung technical ni SM, so medyo ngayon is nagkakaroon siya ng pag-widening nitong tinatawag natin na yung Bollinger Band. So medyo nag-widening itong kanyang lower band sa Bollinger Bands. So possible at nagkaroon siya ng green candle. So trinay siyang hilahin pababa nung Friday kahapon. So ngayon at nung closing pala, so naging green candle siya at medyo may pagtaas siya ng almost 9.5 pesos at nasa 846 yung kanyang presyo. So tingnan natin guys kung sisilipin natin ang alligator niya. So mahilig kasi ako sa tumingin ng future guys. So para may 50% chances na tayo na nalalaman about sa mga yung magiging future niya, sa magiging price niya. Dito kasi sa
alligator guys. So pinipredict nito guys yung future na mga presyo. So kung mapapansin nyo dito, itong green, ito yung lips, ito yung pinaka fasting trend line natin or fasting moving average natin na may 5 may MA5 lang siya or 5 previous 5 prices or previous 5 close prices ang kanyang determine at ang ay 8 pala guys, 8 pala tong kinakuha nito guys, yung kanyang so 8. So yung 8 prices pero ang determine niya is 5. So ito naman si Tit is 13. So 8 naman ang i-determine niya na future prices doon. Si Joe is 21. So pinakamabagal siya. So yun ang ating pinakamabagal na moving average dito. So ang pinipredict niya naman is mahaba. So yung pang 13 days naman ipopredict na. So dito lang tayo i-focus na natin dito sa ating lips. So mapapansin natin green candle siya pero yung future indication ng kanyang dito ng alligator, yung William alligator is pababa siya, pa downtrend siya. So at hindi siya sustain ng volume. So walang volume na pumasok sa kanya. Mayroon siyang 3.55k, napakalaki nito, pero 945k na volume lang ang na-trade niya sa number of trade siya na 3.55k, napakalaki niyan. Pero napakababa yung volume niya. Ibig sabihin medyo makuha sa SM ngayon or walang investment na galaw dito. So isa rin sa mga nakapekto nito. So yung sa mga real estate property, kasi yung tigil ng construction, then syempre hirap din yung tao ngayon lalo na sa mga amortization sa pagbabayad ng mga nag-loan ng mga condo sa kanya. So yun ang isa sa akin nakikita sa mga nagsara din ng mga company, yung maliliit na company na nangungupahan sa mga offices na mga pinatayo nila. So mga commercial offices na hawak nito ng SM at sa mga retails dito sa mga mall. So wala rin siyang upa na nakuha sa loob. Siguro ilang buwan na ba yung lockdown, ay almost yung COVID natin na medyo naka-apekto dito sa So possible na yun ang naka-apekto dito sa SM investment. Pero may narinig naman tayo dito na mag-o-offer ng bond sa SM ng almost I think 10 billion ba yun? So 10 billion or more than. So possible yun. Pag nag-offer siya ng bond, ibig sabihin maglo-loan siya ng capital to sustain ang operation nito mga company niya. So yung mga possible i-sustain niya yung mga natigil na mga project niya. So like sa mga condo na pinapagawa, so mga real estate property, yun ang possible na yun ang pupunduhan niya para matapos yun. So sa mga mall naman, so since magbalik naman operation at ang iba naman ay bumalik na ng operation, so may possible na may income na rin siya doon guys. So yun natin nakikita. So masasabi natin dito kay SM guys, so SM investment, good siya as for investment kasi nga nasa ilalim siya guys yung RSI niya. So ibig sabihin near siya sa oversold na part, nasa RSI, below siya sa RSI 40. So kung dumating naman yung part na yung SM is bumalik dito sa RSI niya na more than more than sa 50, so possible na maganda siya na kumbaga may profit ka na matitake na sa kanya kung maging investor ka. Pero kung maging trader ka sa kanya, medyo alanganin tayo doon guys, kasi nga gawa nga ng medyo hindi siya operational na company. So yun ang aking masasabi guys kay SM. So isa pa sa mga company na hawak niya is SMPH. So SMPH guys, so ang isa sa mga na SMPH guys is nasa retail siya, yung possible yung sa SM Prime Holding Incorporated. So ang nito guys is yung sa mga retail dito sa mga mall ang possible na hawak nito based dun sa aking tiningnan na sa company profile niya. So ang isa rin sa apekto nito pagbaba ng presyo ni SM guys. So kung mapapansin niyo nung nagsara yung company, so 16 lang bumaba yung price niya, kasi almost umabot pa nga siya ng below RSI 10. So pero nakabawi din naman agad siya. So halos nagme-maintain naman yung galaw niya ngayon.
So masasabi natin guys is good for investment pa rin siya. At nakikita natin dito na may pagbaba pa nga siya ng candle guys. So yung future kasi niya na ito, niya yung tinatawag natin na William Alligator is pa down, so going down. So walang indication na magko-cross itong lips above dito sa red na to, or yung teeth niya. At yung si Joe naman is walang indication na magko-cross dito below sa ating teeth. So ibig sabihin yan, kung ganyan ang galaw niya, magiging parallel yung tatlong ito, so ibig sabihin may pagbaba ng price to guys. So good for investment pa rin sa SM, kasi nga yun nga na sinabi ko na mag-offer siya ng bond or possible na mag-loan siya sa siguro sa mga ADB or Asian Development Bank to sustain na yung mga business niya na nalugi. So yun ang aking nakikita dito sa kwan. So ang maganda kay SM ngayon guys is good for investment siya. So ang price nito, so I think nasa 27 or 28. So possible na maganda na siya, 28 pesos. So kayang-kaya na natin 'yan. Unlike doon sa SM kanina, SM investment na almost 1,000. So napakalaki na 'yon. So napaka-established na company. At ito namang SM Prime, medyo maliit lang kasi ang hawak niya compare doon sa SM investment, kasi sa SM investment, so overall na yan guys. So hawak niya retail, so real estate property, so banking, so yung iba pang business na involved sa kanila. Dito naman kay SM Prime, so I think sa retail lang to, or dito sa mga mall lang na mga ang hawak niya. So maganda siya guys as investment. So walang possible kung magtre-trade ka dito, mag-aalangan ka dito guys, kasi gawa nitong yung galaw ng technical niya. So at isa pa, wala rin movement yung mga sa mall yung nangungupahan sa kanya. So kung isa kang investor, maganda siyang mag-invest dito. So wait ka na lang ng konti. So kung bababa pa siya, so possible na doon ka mag-invest. So kung ayaw mo na, kung sigurado ka naman na talagang kikita ka na dito kay SM at sa in the future, kasi mababa naman siya sa yung RSI niya. So kahit hindi mo na siya hintayin na ito tulad nito na below or almost sa below 10, pero malabo na mangyari kasi ito guys, lockdown ang part na to guys. Nag-lockdown yung buong Pilipinas yan. Pero ngayon naman guys, may mga company naman or may mga store naman na nag-ooperate na sa loob ng mga mall na SM. So possible na bababa man siya, hindi na ganun kalaki guys. So yun ang aking masasabi, good for investment siya kay SM Prime. So yung Bollinger Band niya, so may indication pa nga siya guys na pababa pa siya. So medyo nagkawa-widening lang nitong ng ating dito yung Bollinger Band. So indication na ibababa niya pa yung presyo niya. Sa ngayon, marami ng mga kumbaga marami na nag-i-invest sa kanya. So maraming mga buying dito. So more on buying ang nangyari sa kanya dito kay SM. So kung tingnan natin yan, so kung makikita nyo, Makwa, so puro Makwa yung seller. So isa lang yung nagsisell, yung mga buying, so maraming nagbabuy. Yung naglalabas ng kwan or nagbibigay ng volume is isang broker lang or ilang broker lang. So Makwa at UBS na nakikita natin dito. So maraming sa buying na mga broker. So ibig sabihin yan, mas marami yung buying compare sa nagsisell sa kanya. Sumunod guys, Ayala. So kay Ayala guys, may sabi ko nga tatlong company tayo. Unahin natin si AL, ito Ayala Land Holding Corporation. So sa mga ganito guys, Ayala Land Logistics, so possible sa mga mall din ang kanyang hawak nito. So mapapansin nyo, maganda yung technical niya, yung RSI niya. So ibig sabihin kasi guys, may mga company or may mga sa mall ni Ayala na may mga company na nag-ooperate under ongoing operation niya. So ibig sabihin yan, maganda gumalaw rito as a trader, kasi yun nga, ngayon kung sa next week tayo magte-trade, so may indication na nagkaroon siya ng narrowing. So ito na pag nag-narrowing, ibig sabihin bababa yung presyo. Then kapag nag-sideways yung galaw, so may indication yan guys na may trend, may mabubuong panibagong trend. So at nakikita natin isang green candle, dalawang magkasunod. So hopefully kapag nag-cross dito sa ating
simple moving average, possible may pagtaas ng presyo. So, yun nga, si All HC, so Ayala Land Logistic Holding Corporation, so may indication na may pagtaas ng price siya. So, yung price niya naman, so affordable naman natin yan, 1.74. So, kahit mga small time trader, kaya mag-trade dito. Maganda siya, pero ang kuhan lang sa kanya guys, wala siyang volume. So, yun lang atin nakikita, walang volume na nagte-trade. So, hindi natin alam bakit walang volume. So, baka hindi sila familiar sa kuha na to. So, yung ibang mga trader. So, pero minsan naman nagkakaroon to ng maraming volume. Pero ilan-ilan na din pala. So, negative nga lang yung total revenue niya, negative 94.54, pero net income, may income pa naman siya guys. Ibig sabihin operational pa rin kasi siya, so may net income pa siya na 4.86 million sa second quarter. Ibig sabihin may kinita pa siya. So yun sinasabi ko, involved siya sa mall ang hawak niya ni Ayala. So possible yung mga company nandoon na ongoing yung mga operation is nakapag-take pa ng si Ayala, so income. So sumunod guys sa Ayala is yung si Ali. So si Ali, Ayala Land to, Ayala Land Incorporated. So lagi natin tong tinatalakay sa ating daily sa mga top trending company. So ilang beses na to nag-trending. So nag-trending siya sa dami ng mga tawag dito ng number of trades sa laki ng volume. So may 6.07 siya kay na trade nung nakaraang Friday kahapon, at medyo green candle na siya. Yun nga na masabi ko, good for investment na siya. Kung mag-invest ka sa kanya, so may possible na siya na tumaas, na pataas siya, nakikita yung investment mo kasi nga nandito siya sa ilalim ng galing. At kung trader ka naman at possible na gusto mong sakyan to, so possible na may bibigay si Ali sa iyo na profit kasi nga may indication na yung RSI niya is tumaas. So hopefully na tuloy-tuloy kahit medyo mabagal is magkakaroon siya ng pagtaas. Pero para sa akin, magkakaroon to guys ng konting pagtaas ng presyo pero hindi ganun expected or hindi ganun ka-parapetable. Pero kung sabi nga, kung investor ka, within 5 months or 1 year, so possible na yung pera mo is may magkakaroon na ng malaking income yun kasi nandito siya galing. So bago man mag-reach man na siya dito sa RSI 50, so possible yun na may income na yung kan mo, yung dito, yung investment mo dito sa kanya. So yun ang masasabi ko kay Ayala. So sa alligator guys, yun, may nakikita nyo, medyo may pagbaba pa siya ng presyo, medyo pababa pa guys ang kanyang future na 5 days. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, yung future is simple moving average, so mababa kasi yung mga presyo niyan guys. Ito yung humahatak niyan guys ng price na to, yung last na price na to, yung spin candle na to. So pag previous 5 dito hanggang September 9, so possible ng 3 days, so hanggang 11 so 3 candle ang binibigay niya. So dito yung simple moving average mo, so mapalalim pa yan. So kung mag green candle man to guys, indication yan na hindi ganun kalaki yung ibibigay niya. So at sa pa kakakanya lang guys dito kumbaga yung Bollinger Band niya, magkakaroon pa yan ng tinatawag na neutral na paggalaw. So parang gagalaw pa to ng maliit guys. So kukorba pa siya ng konti paloob. So ibig sabihin kahit tumataas yung presyo niya, pero hindi naman ganun kalaki ang ibibigay niya sa atin. So magkakaroon pa ng sideways na movement yung price. So possible yung RSI nito hindi na ganun katarik ang makikita natin information. Pero as a trader, possible pa rin na makapag-take ka ng profits within a week. Pero as an investor, so yun ang malaking chance dito is investor. So malaki ang potential ng investor na magkaroon ng income. Pero sa trader, so magwi-wait ka rin na medyo matagal. So possible mga 2 weeks or 1 week. So yun natin nakikita. Sumod guys, so price niya 28.2, so affordable pa rin naman yan. So dito guys, so medyo dito yung isang company na Ayala is AC or Ayala Corporation. So malaki ito guys na 690 na yung kanyang price per stock. So nag-negative siya. Ang nakikita natin ngayon guys is good for investing ang company na to. So sa investing tayo kukuan. So nung nakaraan pa lang, nung nag-cross pa lang tong candle niya, so meron ng mga buying position or malaki na yung buying or
ng mga nag nga bumibili ng dito ng stock. So yung kanya is below RSI 440, so all ay 40 50, so going, so baka mag RSI kan pa to guys, mag-below pa to ng dito ng, so si Ayala Corporation guys, tulad ni SMM Corporation, so siya rin yung overall, so possible yung sa mga sa real estate property, banking, tulad ng BPI. So, ano pa nga ba yung isang bangko na hawak nito? So, BPI ba? BPI lang ang alam ko kasi. So, possible din na sa mall, Ayala Mall. So, yung mga construction company na tulad ng MDC. So, yung mga pinapatay yung mga tao dito. Yung mga condo, tulad ng mga Ayala Land. So, mga maraming kanyan, Abira Company. So, involved dito under ni Ayala Corporation yung guys. So, it's possible na yun ang naapektuhan ng, kaya nakaka-apekto dito sa Ayala, kasi sa Ayala Corporation. So, malaki ang naging damage. Unlike doon sa mall, yung kanina, sa yung yung sa kwan kanina, A ALLHC. So, medyo pan siya guys, good for trading pa. Pero ito guys, good for investment. So, tulad ng SM guys, nag-offer din siya ng bond to sustain sa mga project niya na dito, sa mga project na natigil sa kanya. So, yun ang ating nakikita dito sa kay Ayala AC. So, as a trader, hindi siya maganda, pero sa investing, so maganda siya, pero di na medyo malaki ang i-invest mo sa kanya kasi gawa niya yung price niya. So, multi-company siya at marami rin siyang, matagal na rin siya na company dito sa Pilipinas, or established na talaga siya. So, yun ating masasabi dito guys kay Ayala. Sumunod guys sa Robinson naman tayo. So, sa company ng Robinson, so unahin natin guys yung RLC. So, Robinson, ay, uli natin yan guys. So, RR, kasi retail yan. So, dito tayo, Robinson Retail Holding. So, sa mga mall. So, dito guys, kay Robinson, may indication siya as a trader, maganda siya, pero nearly siya sa red zone. So, possible kung magkakaroon man to ng another red candle, ay green candle, so hindi natin masabi kung gaano kalaki yung magiging take profit natin dito. So, kasi nga medyo bullish yung naging dating niya guys na dito sa kanya, sa price niya simula kasi nung nakaraan. So medyo kasi nung August 10, so kaligtan ng August, medyo bigla siyang tumaas guys ng price. So kung ngayon kung mag-i-invest sa kanya or magte-trade ka sa kanya, parang medyo alangan ng lalong investing, so medyo alanganin sa kanya. So medyo na nga, may mga foreign investor nga na lumalabas na nga, o 8.01 million ang lumabas. So at medyo wala na rin sustain na volume guys, kung mapapansin nyo dito. Yung ibig sabihin, yung nagtitake ng profit, so napaka unti niya. So hindi niya na-meet yung 919.64k na required volume niya. So almost 50% lang ang na-meet niya guys. So may indication na halos may pagbaba na ng presyo. As a trader, siguro maganda sa trader mag-abang sa company na to, pero kung sasabay ka, medyo kaunti na kasi yung volume niya guys na pumasok. So tingnan natin, so buying, so medyo may mga seller, so marami nang lumalabas guys. So may Regis, BDO, so marami na dito na yung broker dito, halos iisa na lang yung karamihan si LA saka BDO, medyo makwa. So, ganda guys, wait na lang tayo sa ilalim. So, RHI, not good for investing saka trading. So, possible na sa trading, waiting na lang tayo dito. So, hindi siya apektado guys kasi nga sa Robinson Retail Holding siya. Ibig sabihin, nakapag-operate pa rin siya sa kasi mga mall siya, nakapag-operate siya until now. Na, kasi nga, yung mga company dyan na nasa loob na nangungupahan o nagre-rent sa kanya is bukas naman rin ngayon, tulad ng mga supermarket, may Robinson Supermarket, di ba? So, or yung mga tulad LBC, meron mga LBC sa loob ng ng dito nitong store na to, at yung mga isa pa sa mga niya, yung mga boutique niya,
Maraming mga butik din dito na pag nadadaan ako is mga bukas na rin. So, hindi rin siya apektado kasi kaya medyo maganda yung kanya trading niya. So, possible yung mga nakasakay sa part na to. So, sila yung mga nakapag-take profit. So, not good for investing sa siya guys sa trading. So, sumunod guys, yung URC. So, URC is sa rin pag-aari ni Robinson, yung Robinson Rubina. So, dito guys, magandang indication na to guys. So, nung nakaraan, nagkaroon na siya dito ng ibig sabihin ng pagnaro. Nung nagnaro siya or pagliit ng kanyang Bollinger Band, ibig sabihin may pag-indication na pagbaba ng presyo or pagkaroon ng sideways. Ngayon guys, yung galaw niya naman is red green candle na naman. So, nagtry na naman magkuhan dito, umangat. So, kung bababa man yung presyo nito guys, at ang galaw nitong Bollinger Band is medyo parallel dito or equal ang movement nitong dalawa, yung wala siyang trend na perform tulad ng yung parang nakahiga lang siya guys, walang trend. So, kung ganun ang mangyayari guys, ibig sabihin may price na either bumaba o tumaas lang muna guys. So, bago siya magkakaroon ng panibagong trend. So, yung ating hintayin. So, kung mimit ni URC itong RSI 50 bago siya magkaroon ng tinatawag na reversal of price or either magtuloy-tuloy siya hanggang dito sa hanggang RSI 40, may possible na mangyari yon or either na magkaroon agad siya ng reversal. So, isa sa mga kanito guys, indication, itong pinakamagandang movement ng company na nabasa ko doon sa may isang basa ko article na malaki yung naging income niya within 6 months. So, si Reversal Rubina, isa sa sumagawa ng mga flour. So, ginagamit yan sa mga paggawa ng maraming mga pagkain tulad ng mga chichirya, sa mga cup noodles, so tinapay o ano pa man. So, flour yan. So, magandang indication yun guys kay Reversal Rubina at magandang indication ng company na to. So, kung trader ka, maganda na company. So, makapag-take ka ng profit. So, ang gawin na lang natin, ano yung confirmation ng candle. So, baka ang galaw ng candle nito, so, either sideways, so, possible na pwede na tayong magkaroon ng dito, ng position. Pero, sa ngayon, wait natin kung ano ibibigay niya na sunod na candle. At, ang nakikita natin dito, kung dito ka nag-invest kanya, so, possible na makapag-take ka na ng profit. So, maganda yun na yung galaw niya, guys, na Reversal Rubina. So, may indication na baka basagin niya pa itong yung resistance na to guys. Ito yung last resistance niya siguro or 148. So, last resistance niya o 143 guys, last resistance. So, possible ito. 41. So, last resistance. So, ito, yung last resistance niya. Ito yung doji candle na to. So, yung doji na candle na to ang kanyang last resistance. So, possible pag nabasag niya to or mag-cross na dito yung price, pero either dyan guys, magkakam to ng sideways mo ng galaw. So, makikita natin dito na medyo yung galaw nitong kanito is medyo neutral yung galaw ng Bollinger Band. So, as a trader, wait natin guys. So, baka hindi naman niya abutin yung below RSI 50 or mag-abot man siya dyan. So, magkakaroon siya ng reversal. So, maganda sa trader, pero sa investing, so hindi na siya worth it. So, kung hihanap siya pa siya ng ibang investor guys, may possible na magtuloy-tuloy pababa yan. So, si Reversal Rubina naman guys, is maganda naman ang takbo ng company na to. So, sumunod guys, si RLC, Robinson Land Corporation. So, medyo bumagal na naman. So, dito guys, nagbigay siya ng cash dividend. So, October pa naman siya. Possible na maganda yung maging takbo ng company na to guys. So, number of trades, 746. So, may 1.2 million. So, 17.6. So, baka nadala ni Aren sa isa indication guys. Hanggang September 28, excluded oh. Excluded ang September 28. So, possible may mga papasok dito na dito na may mga papasok dito ng mga trader kasi nga kung yung cash dividend po is 0.25, so pag may 1,000 position ka dyan, ibig sabihin may 250 pesos ka na. So may 10,000 ka, so may 2,500 ka. So at pag tumaas pa yung price ito, possible na tataas ang presyo guys kasi nga nag-cross, kung mapapansin nyo, so yung nag-cross dito or naghagda dito sa simple moving average yung price candle. So may 50% chances ka na may pagtaas ng presyo kapag green candle ang binigay niya. So
50% din ang chances mo na false indicator ko if nagkaroon to ng red candle. Pero kung magkaroon to ng green candle guys dito sa next week, possible na umangat itong RSI na mag-cross dito sa 50. Pero para sa akin, magandang indication na unahan ng position to ang mangyayari guys. Kasi kung makauna ka dito pa position ka, sa possible na makapag-take profit ka dito. So may possible na umangat ang presyo nito within an hour or within a day na price nito. Kasi nga, yung hahabulin, yung mapapansin natin, tong gas dividend. So, hanggang September excluded pa naman. So, ano pa lang naman sa ako, September 7 pa lang naman next week. So, medyo mahaba-haba pa. So, possible na may mag-uunahan na dito yung price. So, maganda siya sa mga trader, maganda indication sa mga trader. So, sa mga investor naman, so, hindi ko alam kung masasabi kung good for investing siya kasi nga, kung ganito yung magiging movement niya, so possible at real estate siya, Robinson Land Corporation, so hindi pa naman ganun ka worth it na nga yung sa mga tao, lalo na yung mga nagbabayad ng monthly amortization sa mga condo na niloan nila, or possible na yung mga tao na walang naging nawala ng trabaho, yung mga opisina na nagsara, so mga nangungupahan sa mga condo or mga commercial establishment na hawak nito guys, ni RLC. So involved siya ito yung company ni Robinson na malamang involved sa real estate property. So nandyan yung pag-handle ng mga commercial building, so mga condo, so mga commercial at saka ng residential. So yan ang ating nakikita sa kanya. So sa akin guys, sa trader, so maganda indication sa trader kasi nga ito kumbaga makapag-position ka dito next week or baka mag-gap up pa nga to. So ang bantay natin is first so sa opening ng so sa pre-opening, so makikita agad natin dito guys kung may movement to yung price nito guys. So pag mapapansin natin sa movement nito, yung kanya 114.8, so nandito, so either na may 14.8 na asking price, so pwede nang sumabay dito guys. So may 5 na dito naka-position sa 14.8. So ito nga, nakikita mo 14.88 na sumunod guys. So 14.8, 14.88, 14. So may 0.02 siya na adjustment. So dito naman sa asking, medyo 14.38 na yung mababa. So possible na hindi na to bumaba sa ganitong price guys. So kasi nga nasa green candle. So kapag yung araw na yon at magkaroon na nagsara sa green candle to at medyo mataas, so possible na magkakaroon ng uptrend itong si Robinson. Pero ngayon may mas maganda, yung mas marami nagbenta. So hindi natin possible na pwede na i-take profit to eh. So pero kung naipit, so possible cut loss. So yun natin nakikita guys kay Robinson sa trading. So positioning na lang dyan, unahan na lang ng positioning dyan guys. So wala tayong masasabi dyan na may pagtaas or pagbaba ng presyo. So kasi kung makikita mo dito guys sa alligator, so may indication sa alligator guys na magko-cross above siya guys. At itong Joe niya, so may indication na going below. So ito, mapapansin nyo yung trend dito. So may indication na parang medyo aangat siya. Kasi nga, yung pagbaba niya within 2 days, pero after 3 days, iaangat siya. Yun ang ating tingnan guys. So yun ang sinasabi ko nga, positioning na lang magmamatter dito guys. Mapag-position ka dito, or possible na makapag-take ka ng profit. So yun natin masasabi kay Robinson guys. So sumunod guys si Aboitiz. So sa Aboitiz, AAB, so dalawang company, Aboitiz Venture Corporated. So tinignan ko to, magandang indication ng company nito guys. So mapapansin nyo, dalawang green candle, Bollinger Band mo. So nag-cross guys. So medyo narrow pa naman ang galaw niya. So ibig sabihin nito, magkakaroon to ng size. Ibig sabihin hindi ganun kalaki yung sinasabi ko guys. Malaki yung price candle na nangyayari guys. Pero may indication na magkakaroon to ng neutral na paggalaw. So mag-neutral ang galaw muna nito. Baka Monday.
So, bantayan natin ang opening. So, possible nakahag pa ng candle nito dito guys sa kanyang simple moving average. At nung Friday guys, trinay siya ibaba guys sa 47. So, 47 siya nag-opening. Pero hinatak na siya pataas guys. So, hindi na siya bumaba. So, tingnan natin ang movement ng Friday guys. So, yun nga, tuloy-tuloy yung movement niya guys. So, baba. Then, taas, tinaas. So, then bumalik. So, hanggang sa tumaas na tumaas talaga siya guys. So, ibig sabihin guys, maganda yung company ni AAB. So, isa rin sa nakita ko dito na fundamentals. Si AB is nirenew niya yung power plant niya sa Bukidnon. So, kasi itong AAB guys, so ito yung mga nagdi-distribute ng mga power or nag-generate ng power. So, sa involvement sa mga electricity sa mga province. So, sa possible sa mga Visayas siya. So, nakita ko dito Bukidnon. So, Bukidnon renewal of power plant. So, isa pa nagbigay siya ng almost half billion or more than half billion to sa mga local government or sa LGU to sustain sa mga calamity na naapektuhan ng mga COVID. So, yun ang ibig sabihin, maganda ang naging indication saka kahit nung amid of pandemic guys, continuous yung operation niya kasi nga sabi ko nga distribute generation of power sa distributor. So, sila nag-generate ng power. So, either ng natural or through tawag dito fuel. So sila nagpo-produce noon, then dinidistribute nila sa mga residential at mga commercial building. So magandang indication kay guys, kay dito sa ating EV. So, kung mapapansin nyo, kakross lang ng Webes, pero trinay ito ibaba nung Friday, pero sinustain guys. So, maraming nag-sell, ibig sabihin maraming nagsisale, at possible. So, seller, bako. So, maraming seller guys. So, ibig sabihin maraming nagsisell, at ang buyer guys, so halos iisa nagba-buy, BPI, so halos RCBC, BDO, so halos sunod-sunod na mga kwan, so maraming abacos, so amakwa, so maraming mga iilan lang na mga broker ang nakikita ko na nagba-buy to the BPI, CLSE, Cruise, so isa pa RCBC, BDO, so Qs, Makwa, so sila guys yung nagkakaroon ng UBS. So, ibig sabihin marami nagsisell. So, iniipon. So, possible na may pag-angat talaga siya ng price guys si AB. So, Aboitiz Power. So, AB, Aboitiz Equity Venture. So, yung AB pala ang Aboitiz Power Corporation. So, isa rin ito sa subsidiary ni AAB guys. Pero, mapapansin natin dito, medyo up and down yung galaw niya, yung sideways yung movement niya. So nag-up, nag-down, so up, nag-down naman ng Friday, pero ang kagandahan guys, so MA20 itong simple moving average sa Bollinger Band, at nakikita nyo yung price candle mo nasa above nitong MA20. So may indication guys na may itataas siya ng presyo. So kahit kumbaga yung galaw niya is medyo sideways, so volatile, up and down. So may indication guys na magkaroon siya ng uptrend. So ngayon nasa RSI 50, hindi na rin siya na-cross, nasa above siya ng RSI 50. So baka may indication na movement siya sa loob ng isang linggo na pagtaas ng price. So yun natin nakikita guys. So 1K, number 3, 1.5. So meron yung buying, marami nag-selling nung Webes. So take profit, pero nung Friday mas malaki yung buying, marami nagba-buy. So possible na may pagtaas ng presyo yung si AB. So good for trader siya. So investor, medyo alanganin ang investor sa kanya. So sumunod guys, so halos nangangalahati plan tayo. So si NPI guys, so NPI Metro Pacific Investment. So huwag natin talaga si Meralco saka si Tel guys. So alam naman natin. So ngayon guys, si NPI kasi guys, Metro Pacific Investment guys. So maraming company na hawak to guys. Ang ganito, involved siya sa NLEX. So hawak yan ng NPI, Metro Pacific Investment Corporation, ang may hawak ng company na yan. So medyo neutral ang galaw niyan. So isan pa sa mga company to is yung mga real estate property din.
So, bukod sa NLEX, sa EasyTex, so, ay, oh, NLEX, EasyTex, so, Teplex, so kanya yan, yung mga parting north na hawak. At kagandahan nito guys, bago nagkaroon ng pandemic, itong company, itong investment, nag-invest sa hospital. So, possible, kaya yung galaw nito guys, hindi siya apektado. Kasi kung napapansin nyo, yung galaw ng mga price niya, so, pag nagtre-trend ng uptrend talaga. So, dito, yung downtrend, dito uptrend. So, baka possible nakahag siya. So, may indication na nagnaro na rin naman siya. So, may possible na mag-widening na to or mag-widening at nandito sa RSI 50. So, yun nga sinasabi ko. Kung i-base natin dito sa mga expressway na hawak niya, sa mga kalsada, so mga daanan na mga private. So, hindi siya masusustain guys kasi nga wala namang gaanong dito dumadaan, wala gaanong dumadaan sa mga company sa to, sa kalsada. So yung movement ng walang umuwi ng probinsya, walang pumupunta Maynila, so kakaunti yung operation niyan guys. So yung operation niyan yung movement ng company is hindi maganda, pero since na nagkuhan siya sa hospital, so may nabasa ako nito na article kasi na call siya sa hospital at pinull out niya yata sa LRT yung investment niya at dinivert niya dun sa hospital. So ibig sabihin maganda ang naging takbo niya guys ng company na to. So mapapansin guys, above na naman siya sa RSI 50, may indication naman na tataas na naman to guys. So once kasi na tumaas to guys, so nagtutuloy-tuloy guys yung pagtaas niya. So pag tumaas siya ngayon, either sa loob ng 1 linggo or 2 linggo, so may possible na yun ang galaw niya, na tumataas talaga siya or nagkakaroon ng uptrend ng price. So possible guys, maganda sa mga sa trader. So isa sa mga company na pwedeng abangan at affordable yung price niya guys. So yun natin masasabi guys dito kay MPI. So sumunod guys, so si Meralco kasi guys, hindi natin talakayin kasi involved, may iba siya guys, may iba naman siyang sa hiwalay naman siya kasi nga mga may issue sa kanya, so hindi siya maganda rin. So sa PLDT ganun din sa TEL o PLDT. So sumunod si San Miguel na lang, kay San Miguel SMC, so San Miguel Corporation. So medyo kanang galaw ng San Miguel guys, hindi maganda kasi nga, so yung galaw niya sideways. So mula pa nung April after ng pandemic, wala siyang ganong operational na mga company at isa pa tumulong rin siya sa government para sa mga naapektuhan ng COVID at nga involved siya sa mga Skyway tulad ng SLEX naman sa kanya. So may involved din naman siya sa water supply. So yun, may nabasa din ako sa kanya. So ang pinaka niya talaga is within ang nag-trade talaga kay San Miguel guys is sa alak, yung mga alak na kanya. So walang party ngayon, wala namang gaano mga pili ng mga afford na bumili ng alak. So possible na kaya may galaw ni San Miguel guys. So ang kwanan nito guys, maganda siya for investment guys. So mapapansin nyo dito ang layo ng mga price niya guys. So kahit tingnan kung yung technical ang pagbabasihan mo guys, medyo hindi naman masasabing maganda yung technical. So tingnan lang natin yung history niya o yung fundamentals niya guys, yung price fundamentals niya, doon tayo magbase guys. So once na nag-operate naman at mabuksan naman yung so possible na magkaroon na to ng tawag dito ng pagtaas ng presyo. At isa pa guys, may nabasa nila ako, parang sila yung may hawak ngayon sa magre-renovate ng isa sa mga airport dito sa Metro Manila. So sila nakakuha ng kontrata na yon, sila magpapatakbo. So baka kaya bumababa yung price niya guys. So baka naghahanap siya ng investor, so or mga investor na pwedeng pumasok sa kanya. So medyo malaki yung net foreign buying niya, may lumalabas 857. So mga nagta-take profit muna yan, so possible na baka bumaba pa to guys. So good for investment si San Miguel Corporation guys. So ihiwalay naman natin guys, kaya hindi ko sinama yung mga kanya San Miguel Food and Beverages. So ito nga
dito na tayo. So ito yung mga price naman niya guys. So medyo okay naman since na nag-pandemic is tumaas naman siya. As a trader naman guys, may galaw na naman siya na may pagtaas, may indication na may pagtaas na naman siya ng presyo. So, profitable pa naman siya. So, nagbigay siya ng dividend. So, may 0.4 ng August 17. So, September, yung nakarang Friday yung payment lang. So, nag-indication siguro to nung pag-pay niya, siyempre, nung Friday yung payment, so possible na nung nakarang mga linggo pa, nabawasan na yung capital niya. So, nagbaba siya ng presyo. So, possible may pagtaas. So, San Miguel Food and Beverages, so, nandyan yung mga tender juicy hotdog. So, mga inumin tulad ng mga tao dito. So, yung mga alak or mga soft drinks. So, magandang indication. So, maganda indication sa trader guys. So unlike doon sa isa sa SMC, so sa SMC kasi maraming hawak yun, so nakapokus yun sa infrastructure. So dito kasi guys sa FB yung sa mga food naman siya. So yun ang aking masasabi dito guys. So yun guys ang ating nakita. So ilan sa mga nakita natin, so si AAB, si Aboitiz Venture, sa AP, si Aboitiz Power, saka yung isa, yung kanina, si ALHC, si Ayala Land Holding Corporation. URC, magandang indication din guys. So, yung RRH ay medyo overbought na siya. So, San Miguel yung FB. So, may apat tayo na target dito sa mga multi-company nito, sa mga company na hawak ng isang corporation. So, kasi nga, ang isa lang naman sa mga tinatingnan natin guys, kapag yung company or yung stock na nakakuha sa PSE is involved either sa mining, sa retail tulad ng mga supermarket. So ito mga industrial na gumagawa ng mga food product, pwede URC to, San Miguel Food and Beverages, so SM, saka yung utilities, yung power supply. So, kasama yan. So, yung mga common necessities na tao, kahit pandemic, is ongoing operation nila guys. So, doon lang umiikot ang ating paghanap ko naman talaga ng company. So, ngayon, tinignan ko lang siya for the purpose of yung mga blue chip company, yung mga company na ongoing yung operation nila. So guys, maraming salamat sa inyo. So sana may ideya kayo about sa mga company to, porque hindi ngayon pandemic, hindi operation ng ILBA sa mga hawak nila, pero may ilan pa rin naman dyan na mga hawak nila na ongoing operation kahit ongoing naman ang pandemic. So guys, maraming salamat sa inyo.